Pag-uusapan po natin ang tungkol sa planong pag-aalis sa Filipino subject sa kolehiyo alinsunod sa inilabas na memorandum ng Commission on Higher Education. Kasama po natin ngayong umaga si Professor Aura Labano Abiera, ang chair po siya ng Department of Filipino College of Arts and Science ng University of the Philippines. Good morning! Magandang umaga. Nako, naging ano po talaga yan, mainit na issue. Lumabas po yan last week. Sa mga gusto pong sumali sa aming talakaya, magpadala po kayo ng iyong mensahe sa aming text line at social media accounts na inyong makikita sa inyong mga TV screens. Ayan. So, kayo po ba, ma'am, bilang professor po, lalo na sa University of the Philippines, ano po ba ang iyong say or insight about that? Siyempre, matindi at malakas yung pagtutol namin ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas doon sa napipintong pagtatanggal ng Filipino sa GE curriculum sa kolehiyo. Nakikita kasi namin na kahit pa sinabi ng CHED na pwedeng gamitin pa rin yung Filipino bilang medium ng pagtuturo, nalilimitahan at walang katiyakan yung pagsasabing ito. Kasi dito, maaring mamili yung mga institusyon kung gagamitin nila yung Filipino o yung Ingles sa pagtuturo ng mga bagong kurso na isinama nila sa GE curriculum. Una-una po ba, ano po ba yung naging layunin ng CHED, ng Commission on Higher Education? Bakit po nila inilabas po yung ganitong memorandum? Binago nga kasi nila yung pangkalahatang GE curriculum at merong mga bagong kurso na ipinalit na sa tingin namin ay parang tumutugma o karugtong nung pagbabago rin sa K-12. Pagbabago doon sa basic education. Pero Prof, ito naman pong nilabas nilang memorandum circular na yan, pinag-aralan naman nila sa inyong pagsusuri talagang napag-aralan, natanong ang iba't ibang sektor, natanong ang iba't ibang miyembro ng academe bago po na ilabas iyon. Yun ang sabi nila. Nagkaroon daw sila ng malawakang konsultasyon sa iba't ibang institusyon. Pero ano ba nakikita nilang benepisyo ng kanilang minungkahi ito? Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nakikita nilang benepisyo sa mungkahin yun. Siguro mas nakikita ko pa yung mga kakulangan o kahinaan ng mungkahin Pero yun. Prof, may tanong din po ako. Pupunta ako sa side halimbawa ng CHED. Hindi po ba naman sobra-sobra ng daming tinuturong Filipino sa atin magmula sa elementarya, pagpunta sa high school, may Filipino na rin tayo. Bakit kakailanganin pa nga naman magkaroon ng Filipino pa sa college? Hindi naman po yun pagmamahal o hindi pagmamahal sa iyong wika, pero dahil baka na-overload na tayo ng Filipino. Sa tingin ko, hindi naman. Kasi hindi naman magiging pag-uulit lang eh. Ang sinabi kasi nila, yung iba raw parang remedial courses na lang, kaya binaba nila sa grades 11 and 12. Pero yung ganitong pagtingin, tama lang kung pag-uulit, pero hindi pag-uulit yung mangyayari at mas magiging malalim yung magiging mga kurso at pagtalakay pagdating sa kolehiyo. Isang halimbawa ring maganda siguro yun nangyayari sa mga karatig bansa natin, halimbawa sa Indonesia at sa Malaysia, kung saan mas nauna sila sa atin na nagpatupad nung K-12, ginagamit nila yung kanilang mga pambansang wika bilang mga wikang panturo at kasabay nito, itinuturo rin ito bilang mga subject hanggang sa kolehiyo. So masasabi niyo po, ma'am, na yung mga agam-agam na mga iba't ibang grupo before na dahil sa K-12 na yan, may mga ibang maapektuhan katulad halimbawa ng mga curriculum na ino-offer sa mga schools. Ito na yon, yung tungkol sa isa sa mga pagbabago ay yung pagbabago rin sa pag sinasabi internationalization ng ating educational system, kasama na rin yung pagtatanggal ng Filipino. Oo. Ganun pa rin. Pero we understand, ma'am, na ngayon pong panahon ngayon, global na tayo, that English is the national language na para to be able to understand each other. Tapos isa sa mga serbisyo na binibigay natin sa ibang bansa is yung call center natin para matuto tayong mag-English. Pero yung bilang Pilipino po, tapos yung ano pa ba yung issue na sinasabi nila na, kasi yun nga yun po yung dahilan nila, isa sa mga dahilan nila, kailangan natin ng English na mas mapatibay ang ating English language. Pero ikumpara naman po natin sa, like, for example, sa Japan, isang maunlad na country sila, pero they use their own language. Di ba po ba? Actually, narinig ko ata, Professor, no, attorney, in-explain nila yan, kasi madami nagsisite ng Japan, madami nagsisite ng other countries that don't like European countries. But we have
somebody from the government reminded us that we are not in the business of production or manufacturing. The main core business of the Philippines is communication. And we have the cheapest labor with the best English rate daw. Yun ang supposedly one reason. The second reason I heard is sa states daw, sa K-12, after that magka-college ka, you don't see daw in college curriculums na they teach you the English language all over again based on fourth year. Yan ang reasons. No? That's yun ang narinig kong reason lang so far. So sa tingin niyo po, Prof, sa halip na tanggalin sa curriculum yung Filipino, linangin na lang yung Filipino, mas pagbutihin pa lalo. Linangin at palakasin. Maganda yung binanggit mo kasi makikita natin dito ano ba yung layunin ng pamahalaan doon sa pagbabago ng sistema ng edukasyon. Diba pagdating doon sa senior high, merong itinakda na 4 na tracks. At mamimili yung estudyante, yung bata ng 4 na tracks. At pagkatapos nila rito, sinasabi na pwede na silang magtrabaho. Pwede silang hindi tumuloy sa kolehiyo. Kasabay nito, makikita rin natin yung pagbawas ng taon sa kolehiyo. So anong makikita nating resulta nito? Inihahanda ba yung mga kabataan, yung mga estudyante natin para maging workforce agad, yung sinasabi mo nga, nakahingian ito sa mga call center. Pero yung vision natin, gusto lang nating, hindi ko minamaliit yung mga nagtatrabaho sa call center kasi malaking benepisyo at tulong din ito sa atin. Pero yung gusto natin na mag-produce lang tayo ng mga magtatrabaho sa call center sa halip na mag-produce tayo ng mga profesional na mag-iisip at lilikha para hindi na lang tayo tumanggap at mag-angkat ng mag-angkat. Ako nga po, ang komento ko rin dyan, katulad niyan, walang Diego Castro, walang Rina, walang Doktoras. At hindi ba ibig sabihin, walang Angel. Lahat ay nakapag-aral ng Filipino hanggang sa kolehiyo natin eh. Bakit mga successful naman? Wala si Prof. So, ang sinasabi natin, maaaring hindi naman yung pag-aalis o hindi yung pagdadagdag. Maaaring yung paglinang na lang, siguro konting modification at konting pagpapalawak pa, maliban sa mga filibusterismo, maliban sa kay Balagtas, mas madami pang isasama. Tsaka, attorney, tsaka ma'am po, can you imagine, sa lahat po sa college, inaalok nila tayo mag-aral ng Spanish, ng French, ng Chinese, yung mga ganyan. Pero, hindi natin ma-promote yung sarili nating language. I think yun yung pinaka-concern dito ni Professor. Parang Prof, no? Parang sineset up ang general public na we'll teach you technical skills, tuturuan ka namin mag-English, mag-French, mag-Spanish, tapos umalis ka na after. Parang ganun ang setup na nangyayari. Parang hindi kayo na-entice na not like yung Japanese nga, although mahina sa English, because they don't need to go out of the country to be successful. Nandun lang sila eh. Parang nakikita mo, di ba, mas encourage ka pa nga parang brain drain nangyayari. Because, equipped ka with other languages eh, pero yung sarili mong wika, hindi ka masyadong proficient. Diba? So, tsaka, hindi ba, ako hanggang ngayon, naniniwala ako na kahit si Pinoy, pag nagdi-deliver nga siya ng SONA, which incidentally, magkakaroon tayo ngayon July 28, sa Filipino eh. Kaya hanggang ngayon, popular siya. Bakit? Kasi nakukonvey niya yung mensahe sa sambayanan sa pamamagitan ng yung salita talaga natin. So para sa akin, hindi dapat mawala rin. Hindi dapat mawala yan sa curriculum natin. Dapat mas pagtibayin natin yan, paigtingin natin yan, at kahit paano, kasi yung nationalism. Di ba? Lagi namang sinasabi, si Rizal na nga nagsabi dyan eh, ang hindi magmahal sa sariling wika, masahol pa sa malansang isda. Diba? Professor, last na katanungan na lang po. Bila pong professor po, ano po ang mga hakbang na inyong nais na gawin para po tutulan itong memorandum circular? Nung nakaraang linggo, nagkaroon ng forum sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. At dito nga pinag-usapan yung saloobin at yung mga hinaing mungkahi ng iba't ibang scholar. Pinuntahan o dinaluhan ito ng mga guro at mga estudyante mula sa iba't ibang universidad dito sa Pilipinas. Bukod dito, merong ding forum sa De La Salle University nung nakaraang linggo at sa forum na ito, nagkaroon ng paglulunsad ng isang alyansa na binubuo ng Universidad ng Pilipinas, ng De La Salle, ng UST, ng Pamantasan ng Marikina,
baka may nakalimutan ako na ibang eskwela. At dito nagkaroon ng pagkakasundo na sama-samang makikipaglaban at magtataguyod ng wika. So siguro ito yung isa sa magandang naganap kasi merong pagkakaisa. Ayun. Yung mga universidad na naniniwala kami na hindi dapat tanggalin ang wikang Filipino sa curriculum, sa kolehiyo dahil hindi lang ito wika. Ito ay nagpapakita ng ating identidad. Ito ay humuhubog sa ating kamalayan at sa kasabay ng paghubog na ito sa ating kamalayan, meron itong malaking epekto o impluwensya sa paghubog ng pananagutang panlipunan sa ating mga kabataan. Yan, napakagandang salita po yan mula kay Professor Ora Albano Abiera. Siya po ang chair ng Department of Filipino College of Arts and Science ng University of the Philippines. Idagdag ko nga yung mga foreigners nga po na nandito sa Pilipinas, di ba, nag-aaral mag-Tagalog. Yung iba, mas magaling pa mag-Filipino sa atin. Correct. Di ba? Alright, samantala sa pagkakataon pong ito, maraming salamat po.